kayang gawin yan. Di ba lahat tayo hindi natin kayang gawin, di ba? Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. Kung gustabi nga ng salita ng Diyos, pwede niyang naisin na yung tao ay hindi mamatay hanggang sa kanyang pagbabalik. Pwede niyang naisin yun. Pwede niyang gawin yun. Sabi mga kay Pastor Tapo, hindi ako makahinga. Mamamatay na ba ako? Sabi ko, Lord, parang hindi mo ba hayaan ng mahayag yung salita? Kaya kanina umaga, sabi ko, Lord, parang inaatake ko nito. Ayan, sabi doon, hindi namimili ang Diyos na papasok sa kaharian ng langit. Amen? Hindi para sa mabuti. Amen? Ang sabi ng Diyos para sa mga makasalanan na mananampalataya sa Diyos. Hindi ka dahil mabuti, dahil hindi kayo, di ba marami nagsisimba pag linggo? Tignan mo ang Katoliko pag sa di ba, sa punong-puno, di ba? Pero tandaan nyo, tignan nyo, pagmasdan nyo, tumasok na ba kayo sa Katoliko, sa Katoliko, sa church, di ba? Pagmasdan nyo yung mga taong nagsisimba. Anong ginagawa? Nang halos kadalasan na nagsisimba. Hindi lang nag-uusap, di ba? At tapos, papasok, lalabas agad. Hindi tinatapos minsan ang misa. Mas marami dumadaan lang at nagsasawsaw, tapos magsasign of the cross, tapos uupo, maya-maya, lalabas. Di ba? So, ano ang kahalagahan ng salita ng Diyos kung hindi mo siya pakikinggan? Diba? Pero mapalad ang mga anak ng Diyos na narito ngayon. Palakpakan natin mga sarili. Amen. Amen? Tumatagal kayo ng hindi naman 2 oras kasi hindi po ako mahaba. Ayoko pong pagtagal. Pero depende po sa kalooban ng Espiritu Santo. Amen? So sabi dito, paano pa makakapasok sa kaharian ng langit? Sino ang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Lalo na sa paghahanda natin ngayong muling panahon. Sabi nga sa araw ng paghuhukom, hindi pa naman tayo hukuman. Pero gusto ng Diyos na yung palamang tayo ngayon ay inihahanda na natin ang ating mga sarili. Ano man ang mangyari, hindi ka may iwan. At hindi ka sa araw ng huling panahon ay huhukuman ng Diyos. Amen? Ang paghuhukom ay hindi para sa mga anak ng Diyos. Amen? Ang pagpapala o gantimpala ay para sa mga anak ng Diyos. Amen? Kaya huwag kayong papayag na hindi sasama at hindi kayo kukuhanin ng ating Panginoon. Amen? So, sino makakapasok sa kaharian ng Diyos? Kahit mga sabi nga sa huling panahon, even the very elect will be. Sabi, kahit yung pinakapinili ng Diyos ay mawawalan. Tatalikod sa Diyos. Kaya tayo, dapat mas lumalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, lahat ay lilipas, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili. So ito ang mananatili, yung buhay natin lilipas, pero yung salita ng Diyos, mananatili yan. Sino ang tanong? Una, sabi may tatlong mahalaga kung sino yung nais ng Diyos na makapasok sa kaharian ng Diyos. Unang-una, sabi sa verse 21, sino daw ang papasok sa kaharian ng Diyos? Sabi niya, yun lang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng kalooban ng Diyos?
Anong kalooban ng Diyos? Alam niyo ba yon? Sige nga, sabihin niyo sa akin. Sino magbibigay sa akin kung anong kalooban ng Diyos sa atin? Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ano pa? Given na ang buhay na walang hanggan. Pero habang nandito pa tayo, yung buhay na walang hanggan, pagdating mo sa langit eh. Yung dito ka pa lang sa lupa, anong kalooban ng Diyos na dapat nating isagawa? Kaligtasan. Ha? Magpahayag ng salita ng Diyos? Magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos? Ano pa? Paggamit? Sinabi mo yan. Sumunod. Minsan yung sinasabi natin, hindi basta salita, di ba? Dapat, sabi doon, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, yung lahat na nakatala sa salita ng Diyos, dapat Yes. sinusunod. Eh yun lang, sabi sa Efeso chapter 6, verse 1. Ano sabi doon? Children, Obey. obey your parents. Dahil ito yung nagbibigay ng haba ng buhay. Pero kadalasan sa mga anak ng Diyos, sumusunod ba? Yung pa lang, yung una. At pangalawa, ano yung kalooban niya pa? Ano pa? Love your enemy. Love your enemy. Ayaw ko ng Neighbor. Ayaw mo yun? Neighbor. Love your neighbor. Ha? Neighbor. Ano yung sabi doon? Mahalin natin ang Panginoon ng buong puso, kaluluwa. ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Alam nyo, matindi yun. Ibig sabihin, yung buong buhay mo, nakalaan para sa Diyos. Isip, puso, kaluluwa, at buong lakas. Diba? Maibibigay mo ba yan sa Diyos? Lahat? Minsan nga, isip mo, ngayon pa lang, ano nang tumatakbo dyan? Diba? Anong ulamin mamaya? Diba? Ano ko to yung sa bahay? Ganon eh, isip pa lang eh, diba? Isip pa lang, sabi nga ng salita ng Diyos, the battleground of the enemy is the mind. Ito ang battleground. Kaya nga pag magmahal ka, minsan ito lang gumagana, hindi dito eh. Totoo, di ba? Pag eto, sabi mo, ay maganda siya. Gusto ko siya. Yung puso. Ay, gusto ko siya, pero yung isip, minsan hindi nagtutugma. Text-text lang naman eh. Text-text lang daw. Minsan pag magmahal ka, di ba, nakatingin ka lang sa panlabas, hindi sa pang-loob. Kahit sino pa yan. Kahit sino ka pa. Minahal ka ng Diyos. Amen? Pero sabi niya, dahil minahal ka ng Diyos, gusto niya makapasok ka sa kanyang kaharian. Pero, ang requirements, sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama. Ang pagsunod sa kalooban ay mahirap gawin. Hindi natin kaya to, pero sabi ng